day po, ako po si Jamie Bel Laurente and this is my midterm examination for our laboratory. Ngayon, ang gagawin ko po ngayon ay gagawa ng menu using the C++ language. And para ma-execute po yun, gagamit po ako ng conditional statement and looping statement ng C++. So, before that, gagamit po ako ng do while sa looping because para may feature siya na kapag kunyari, namili ako ng isang choice, pwede pang mag-try again yung user. So, it will ask in the end, do you want to try again? Yes or no? So, ganun yung gagawin ko. So, it will repeat the process. And then, I will use if-else statement, nested if statement, para naman sa conditional. And, ayun. Paghahaluin ko yung dalawang yun para makompleto ko yung menu. So, for now, gagawin ko po muna yung coding po. So, sa C++ po, siyempre, para makapag-start tayo ng mag-function yung ating C++, lalagay po natin yung syntax ng pinaka-header file niya, which is number sign include, and then the tag. So, yun, ayun na yung header para mag-start yung ating C++ coding. So, ngayon, gagamit po ako ng data type na string na may pangalan na variable na choice. Yung choice na to, ito yung gagamitin ko para sa magiging in condition ng mamimili ng choice yung mga user. So, dito, may bibigay pa ako ng isa pang variable. Nagamit ulit ako ng data type na string para naman bigyan pangalan ng variable na repeat. Ito, para po ito sa looping statement naman po natin na kapag uulit tayo nung buong process, yan ito yung gagamitin nating variable. So, gaya po na sinabi ko kanina, gagamit po tayo ng do while looping. So, inside the do, dyan po nakapaloob yung ating magiging code lahat. Okay? So, ngayon, according sa magiging output, meron tayong choices. My choices are calculator, other even, highest or lowest number, and the leap year. So, gagawin muna natin is i-output. Paano siya mag-output? Ay, isi-out muna natin siya. C-out. Hindi siya mapindot yung keyboard ko. May problema. So, choices. Nilagyan ko siya ng endline. Para malaman ng aking mabasa niya na ito ay next line na siya. So, C-out yung mga choices po natin. Is yung A, calculator,
semicolon. So, kapag nirun yan, lalabas yan sa pinaka-taas. No? So, magkakaroon ng choices yung user natin. Okay? So, ayan, dahil may choices na sila, lalagyan ko naman ng enter your choice. Doon magta-type yung user kung ano yung choice na gusto nila. Enter your choice. Lagyan natin ng so, gagamit ako ng scene pala, scene, para yung i-input natin doon sa enter your choice ay dito niya kukuhanin, which is gagamitin natin yung variable na choice. Wait, mali yung aking yan. Okay. So, kakalimutan na semicolon. So, ngayon, gagamit na po ko ng if else statement. Pero more likely, para siyang nested statement kasi inside the if else is may panibagong if else statement siya. So, parang nested ang mangyayari sa kanya. So, gagawin na natin yung letter A sa calculator. Unahin natin yung choice letter A. So, gagamit po ako ng if na. If ang choice natin ay A, by the way, dito po sa ating condition, pwedeng gumamit yung user ng small letter. Okay. Ayan. So, letter A, yung calculator. So, inside ng ating calculator, ito ang kanyang magiging code. So, gamit ako ng data type na int kasi mag-insert ng numbers. So, int, gagamit ako ng variable name na num1 underscore num1 and num2. Bakit? Bakit siya dalawa? Kasi, ayon dito sa ating output, hihingi siya ng first number and then the second number. So, kaya dalawa yung variable. And then, sa ating output din, gagamit din tayo ng arithmetic operator. Okay. So, dito, gagamit tayo ng addition for the sum, difference, product, quotient. So, plus, minus, multiplication, and division. So, yan. Bibigyan ko siya ng pangalan na sum, difference, product, and quotient. Yun yung tatawagin natin mamaya na mga variable. Okay? Ito yun. So, after that, see out muna ako ng title niya is calculator. Okay? So, see out natin yung pag nag-ask sa user na enter your first number
yun yung cout natin. So, paano mag-input yung user? So, gagamit tayo ng cin. And, okay. And then, ang gagamitin nating variable name is yung num1. Okay. After that, gagawa naman tayo para sa second number. Enter second number. Okay, sisihin naman natin dyan is yung num2. Okay. So, ayun. Kapag yung first number, nag-access sa user, tatawagin niya yung num1. Then, yung second number, tatawagin niya naman yung num2. So, gagamit naman tayo ngayon ng arithmetic operators para sa ating additional subtraction, multiplication, and division. So, gamitin natin yung variable na sum. So, pagpa-plus natin yung num1 saka num2. Kumbaga, yun yung susundin nung yun yung babasahin na code na ipagpa-plus natin yung num1 saka num2. Okay? Yun yung magiging parang system, process ba niya. Excuse me. So, base dito sa ating output. Okay, nalagay natin cout, the sum of 110 is 110. So, cout the sum of lalagay natin dyan yung num1, yung variable na num1. Para kapag sinout siya, the sum of yung user input sa num1 and num2 is gagamitin naman natin ngayon yung variable na sum. Lagay tayo ng space. Okay? So, mamaya kapag in-output natin yan, mangyari is nakikita doon the sum of num1, in-input ni user sa num1, and num2, in-input ni user sa num2, is sum, which is magpa-plus yung num1 saka num2. Because, yan yung binigay natin na operation sa nila. Yun yung ipaprocess ng ating code. Okay? So, pagtapos ng sum, gagawa naman tayo para sa difference. So, sa difference, ayan, gagamitin natin to difference. So, gagawa tayo ng operation. So, dito naman, ma-minus natin yung num1 sa num2. Okay. So, katulad lang din po nung kanina, cout po natin siya. So, para mas madali, copy-paste mo na lang. The difference naman. Alright. Tapos dito, sa magiging result, lalagay natin yung difference. Pero kapag na-process, yung ating num1 minus num2, lalabas dito yung result.
Ganon din sa multiplication. Gamitin naman natin yung variable na product. Okay, so sa product, ang multiplication equals num1 times num2. So, yan. Yan yung magiging process natin. So, parehas lang din naman dito sa taas. Ayan. Papalitan lang natin to ng the product. So, i-multiply na to yung num1 and the num2. And, ilalagay natin sa result niya is yung variable na product. Okay? Pag binasa yan na, binasa yung process na ito, multiply yung num1 and num2. So, lastly is quotient. Okay, gagamitin natin yung quotient. Quotient. So, sa quotient, i-divide naman yung num1 saka num2. Divide num2. Okay, so parehas lang din naman yung statement. So, babaguhin lang natin yung part na to, quotient. The quotient of num1 and num2 is, yung magiging result niya, ay kukuhanin dito sa quotient. Quotient. Okay, so tapos na tayo sa arithmetic operator. So, kapag nag-input na yung user sa num1 and num2, no? Pag nag-input na, yun yung magiging, yun yung lalabas. No? The sum of the difference of the product of the quotient of num1 and num2. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung magiging output po ng aking calculator. So, dito naman po sa ating other even menu, gamit tayo ng if-else condition. So, tapos na natin yung calculator. So, dahil dito ay if, choice A, gagamit naman tayo dito ng if-else. Else if pala. Else if condition na choice is equals to B or natin siyang small b. Okay. Ayan. So, dito sa ating other event, siyempre gagamit muna tayo ng variable. Okay, so using the int data type, so ipapangalan ko sa kanya ay user number. Ayan. Para mag-insert ng number yung user. Tapos, titingnan nung code natin kung other even ba to. So, yung output nun is depende po sa input ng user. Okay, so CC out po na ako ng kanyang title, which is other even, odd or even. Okay. So, ayan, yun na yung title ng ating pangalawang menu. So, mag-ask tayo sa user ng number. So, C out, enter a number. Okay.
input, babasahin yun yung user number na variable. Okay. So, magamit tayo ng if-else statement. So, if, ang condition natin na, if ang ating user number ay divisible by 2 equals to 0. Yan po yung ating condition sa loob ng ating if-else. Okay. If yung user number na divisible by 2, see out natin dito na user number is an even number. So, any number na divisible by 2, no, is an even number. Yun ang ating magiging output. So, paano naman kapag odd number? Else, yun na yung condition niya. Else, see out user number is an odd number. Okay? So, yan. Huwag natin kakalimutan yung bracket. Okay? So, na-close siya. So, tapos na yung ating other even menu. Ito yung process niya para kapag nag-insert ng number yung ating user, ipaprocess ng ating code kung ito ba ay odd or even number. So, tapos na tayo dyan sa ating choice B. Let's proceed to our choice letter C, which is the highest or lowest number. So, ngayon, dito na tayo sa choice letter C. Gamit na tayo na else if. Para kapag ang choice ng user ay C, yun yung lalabas. C. Pwede rin siya ng small letter. So, inside this is else if choice letter C. So, titingnan natin kung yung in-input ba ng user na tatlong number based from the output here, tatlong number yung kailangan i-insert nung or input nung user natin. At determine nung ating code kung alin doon yung highest number and then the lowest number. Okay, so gagawa muna tayo ng variable int na input 1 para sa unang number na input ng ating user, input 2 para sa pangalawa, and input 3 para sa pangatlong magiging input ng ating user. No? So, yun yung tatlo. So, gagawa rin ako ng variable na highest and lowest. Kasi, doon ipaprocess kung alin sa mga numbers na yun, yung highest and lowest. So, mamaya papakita ko yung magiging output netong choice C. So, see out ko muna yung kanyang title na highest or
mag-ask tayo sa user ng enter your first number. Enter first number. Okay. So, kapag nag-ask na ng first number, in, ang input niya ay kung ano yung nakalagay sa input 1 sa variable. Okay? So, ganun din sa second number. Oops. Sa second number. So, copy-paste ko na lang para mabilis. So, second number, ang ilalagay naman sa CN ay yung input 2. No, babasahin niya yung input na second number. Okay? Ganun din sa input 3. So, lalagay naman dito sa CN natin is input 3. Okay, so yan yung babasahin ng ating code. And ipaprocess niya is kung ano yung nakalagay sa input 1, input 2, and input 3. So, ngayon, dito, gagawa tayo ng if-else condition. Bakit? Kasi, pagko-compare natin yung first number, yung second number, and then the third number. Kung alin sa kanila yung mataas and alin sa kanila yung lowest. So, gagamit tayo ng conditional statement. Okay. So, if ang input number 1 ng user is greater than or equals to input 2 and yan, gagamit din tayo ng logical operators inside this if-else condition. So, yun nga, input 1 is greater than or equals to input 2 and input 1 is greater than or equals to input 3. So, mangyari yan, ito ang magiging labas niya. Variable highest is equals to input 1. Sabihin, input 1 ang pinaka malaki. Kung yung number na in-input ng user is mas malaki sa input 2 and input 3. So, gagawa pa tayo ng condition para sa input 2 and input 3. Kasi what if mas malaki yung number 2, mas malaki yung second number, o kaya mas malaki yung third number. So, else if, so kung hindi true yung yung unang condition, papasok siya sa else if. So, else if, input 2, siya naman yung mas malaki. What if siya yung mas malaki, diba? Mas malaki siya sa input 1, and mas malaki input 2 sa 3, sa input 3. Sorry. So, what if ganun yung mangyari? So, ang highest natin, i-declare natin siya sa input 2. What if mas malaki yung third number na nilagay ng input? Nilagay ng user. Else. Highest is input 3. Okay? So, yun yung condition natin para sa highest number. So, paano naman hahanapin ang lowest? So, lagyan natin ng comment na finding lowest number para na may malito. Okay? So, gagamit ulit tayo ng if. Pantay natin siya para maayos. If
what if yung input 1 is less than or equals to input 2? Ganun eh, gagamitin tayo ng logical na and input 1 is less than or equals to 3. Input 3. Okay. So, yan yung condition niya. So, magiging ang i-determine nung code natin, ang lowest niya ay input 1. Okay? So, what if yung input 2 yung lowest? So, gamit tayo ng else if. Else if input 2 is less than or equals to input 1 and input 2 is less than or equals to input 3. Okay, what if ganyan yung mangyari, no? Kung yung in-input ng user, yun yung pinaka-lowest, yung nasa second number, so, ito yung kakalabasan. Lowest, variable lowest is equals to input 2. Okay. What if yung third number, yung pinaka-lowest? Else. So, mabasahin ng ating code na ang lowest natin is yung input 3. So, para mabuo yung ating statement, magsi-see out tayo ng highest, yung variable na highest is the highest number. So, kapag lowest naman, pag na-determine na-process na nung code natin yung in-input na tatlong numbers nung user. Ayan. Ilalabas niya dito kung ano yung highest number and dito yung lowest number. Okay? So, yan. Tapos na po tayo sa ating highest or lowest number. So, ayusin ko lang po yung brackets niya. Okay, so kulang to. Okay, so else, close, and then
kapag hindi po naayos na yung mga brackets, gugulo po ang ating malilito po ang ating process natin. Okay, so na-close. Close. Okay. Ito. Close. Okay. So, na-close din to. Here. Dinouble check ko lang yung later, ayusin po natin. So, proceed na po tayo sa choice letter P, which is determining leap year. So, ayun. Inayos ko na po yung brackets nung buong code natin. So, dito naman tayo mag-proceed sa choice D. So, else if ulit. Else if, pag pinili ng user ay D. Choice equals to D. Pwede rin siya sa small letter na D. So, inside nan, gagawa tayo ng code para may process kung yung input ba ng user is a leap year. So, gagamit ulit tayo ng if else statement. Okay? So, leap year, paano ma-determine kung ang isang taon ay leap year? So, ang leap year, dapat divisible siya by 4. Pero, hindi siya divisible by 100. Ngayon, pwede naman na maging leap year ang taon kapag divisible naman ito sa 400. Okay? Base yan sa aking research. Ngayon, gagawa tayo ng conditional statement. So, before that, gagawa muna tayo syempre ng variable na input year. Okay, so number ulit yung input ng ating user. Okay, so gagawa naman tayo ng kanyang title na cout leap year. Cout para maganda yung ating menu, ginagawa ko siya ng title. Okay, so cout, mag-ask tayo sa ating user ng enter a year. Enter a year. So, dyan mag-i-input ng ating user. Okay. So, ang isisihin naman natin, kung ano yung input ng user, babasahin niya yung input year. Okay, yun yung babasahin ng variable na input year. Nagawa tayo ng conditional statement na if ang in-input ng user na taon ay divisible by 4, so input year is divisible by 4. Ayan. So, yan, kaya siya 4. Kapag dinivide siya sa 4, ang remainder niya is 0. So, pag equal siya sa 0, it means true. So, yun yung babasahin ng ating condition. And then, gagamit tayo dito ng logical operator na or. If ang in-input ng year ay divisible by 4 or ito ay divisible by 400, divisible by 400, kung ito ay true, kapag binasa yan, tas lahat yan ay true, wait, kulang ako ng parenthesis, open and close parenthesis, okay. So, kapag yung statement na yan ay true, so, ang lalabas dyan, cout
ating input year ay leap year. Year is a leap year. Okay? So, what if yung in-input ng ating user ay hindi leap year? So, pwede rin po pala maging leap year ang taon kapag pag divisible ito by 100 pero divisible siya sa 400 din. Okay? So, if input year is divisible by 100 and gagamit tayo ng end kasi parang pwede siya maging leap year basta divisible ba siya sa 100 and 400. So, see out, pwede siyang maging leap year. Okay, kulang ako sa close and open braces. Else ito. Else. Yan. Input year is leap year. So, kapag hindi tumama yung condition na to sa una, hindi siya divisible 4, pero divisible siya by 100 and 400, ayan, dito siya magpo-proceed sa else if na to. So, else, kapag hindi siya divisible ng kahit ano na yan, brackets. Else, see out, initial leap year. Siya para mas magandang tingnan. Okay, so tapos na tayo sa ating choice letter D. So, dito ma-determine kung leap year ang isang in-input na year no user. So, meron pa tayong last option. Base dito, kapag naman yung choice mo ay E, ayan, invalid input ang ilalabas. Okay? Dito naman tayo sa choice E. So, else if pa rin. Else if ang condition naman, ang pipiliin ay E, so, base rin sa instruction, pwede siya sa lowercase na E. I-output niya is
out, invalid input. Okay, base yan dito sa output number 5, invalid input. Yan yung lalabas kapag ang user ay pinili ay choice E. Okay? So, what if wala sa A, B, C, D, E yung pinindot nung user natin? So, dito na tayo mag-else. Else, ang condition niya, ang cout niya ay cout invalid choice. Pag wala sa choices yung pinili niya. Invalid choice. Okay. Okay, so dito, after every end nung menu, gagawa natin ng choice yung ating user kung gusto niya pa bang umulit ng menu natin. So dito, cout, do you want to try again? Okay, so nasagot niya dyan, yes or no. Yes or no. Yan, yan mamimili yung user natin kung yes or no. Yes or no. Okay. Tapos, kukuhanin naman natin yung variable na repeat. Na. Dito, papakita ko. Wait. Okay. So, yung kukuhanin nyo is yung repeat na variable. Okay? Yan. String repeat natin. Okay, so, kapag tinype ng user na yes, I want to try again all of the process. Okay, magre-repeat yung, pwede siyang mamili ulit sa menu natin. And then, mamili siya dun sa choices. Okay, so, gusto kasi siyang, kapag in-outputan natin is, medyo hiwalay siya sa dati niyang ginawa. So, lalagyan ko siya ng n, /n. Lalagyan natin siya ng space. Okay, so, tapos na, ang block of code na nasa loob ng do. So, paano naman yun nasa while? Okay? While. Okay, so, mangyari, diba? Ulit-ulitin nung nasa loob ng do, yung code na yun. No? So, kapag nakapili na yung user, kapag gusto niyang ulitin, pag tinype niya is yes, ulit yung process na nasa loob ng do. So, gagawa tayo ng condition dito ng repeat. Kapag yes yung pinili ng user, pwede rin siyang sa small letter. Para hindi malito ang ating code. Oops, mali ang ating kulang siya ng condition. Okay. So, yan. Do you want to try again? So, kapag yes, ulit yung buong process ng menu natin. So, kapag hindi, kapag no na yung sinagot, cout, lagay niya ay thank you. So, para ma-end yung ma-close yung ating buong program, return 0. Okay, so don't forget the bracket at the end.
pag mali kasi yung bracket, yung placing ng bracket natin, baka hindi siya gumana. So, let's try to run this menu. Titingnan natin kung gumagana ba ang lahat ng aking pinagtatype. Okay, so double check ko muna po siya bago siya i-run dito sa ating terminal. So, after po ng buong simulation ng ating code, yung process ng ating code, no? Lalabas naman natin ngayon nung magiging output ng ating ginawang code. So, kukompile muna natin yung buong program para mag-run siya. Okay, so lumabas dito yung choices sa ating menu. So, A, calculator, B, other event, C, highest or lowest number, and D, leap year. So, magbabase po tayo sa expected output na binigay ng ating teacher. Okay, so kapag denied is A, lalabas yung calculator natin. Okay, so dito mag-i-input tayo ng first number, and base dito, ito ay 100. And then the second number is 10. So, kapag in-enter natin yan, yan yung lalabas. The sum of 110 is 110. Difference of 110 is 90. Product of 110 is 1,000. So, minultiply niya yung 100 saka 10. Tapos, the quotient of 110 is 10. So, pinerform niya yung arithmetic operators natin. Kaya, yan yung naging result para sa ating calculator. So, do you want to try again? So, pag tinaype natin yung yes, lalabas ulit yung ating menu na yan. So, the next choice natin is B. So, other event. So, kapag tinaype natin yung B, ay lalabas yung menu na, ay choice natin na other event. So, enter a number. Ang enter nating number is 88. 88. So, ang 88 daw ay even number. So, do you want to try again? Yes. Lalabas ulit yung menu natin. Proceed tayo sa choice C. So, kapag maliit na C, itatype natin, no? Kasi pwede siya, may condition tayo kanina. Pwede siyang malaking C, pwede siyang maliit na C. Acceptable siya. Okay, highest or lowest number. Okay, so, nalagay natin po sa first number ay 56. Okay, 56. Sa second number, 65. Sa pangatlo, lalagay natin yung 60. Okay. So, determine niya kung alin dyan yung highest and lowest number. Okay. So, 65 is the highest number and 56 is the lowest number. So, okay. Parehas po siya doon sa output. Okay. Do you want to try again? Yes. Pag natin ng yes, lalabas ulit yung menu. And, dito naman tayo sa output number 4. Kapag tinype naman natin ng D, type tayo ng year, which is 2024. Ayan, determine niya kung leap year ba siya or no. 2024 is a leap year. Okay, kasi divisible ba siya? Divisible siya by 4. Okay, do you want to try again? Yes, kasi meron pa tayong last output, last expected output, which is itong E. Okay, so kapag tinype natin yung E, ano ba ang lalabas niyan? Invalid output. Okay. Do you want to try again? So, pag tinry natin ulit, lalabas ulit yung menu. Okay. So, enter your choice. Halimbawa, is leap year ulit. Okay. Pag tinype natin yung 2025, example, lalabas niya na 2025 is not a leap year. So, dahil sa condition natin kanina, ang 2025 ay hindi divisible by 4 or divisible by 400. So, 2025 is not a leap year. No. So, do you want to try again? Okay. Lagay natin na no. Nalabas yung word na thank you. Okay. So, yun lang po yung ating output para sa ating menu. And again, I am Jamie Belorente and this is my midterm laboratory examination. Thank you for listening po.